Ang sabi nila ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit? Sen, paano bang nangyari? Siguro sagutin na lang natin. Ano? Apo. So paano mangyayari ka na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, apo. Sa contribution, sabi niya zero. Zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Aha. Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Aha. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Aha. Pero paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon eh, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Eh maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na okay. Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun ang sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Netiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot? Yung pagpapail ng SOS, Sen. Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko.